Magandang tanghali mga kabayani Pilipino. Nais ko lang magkomento at magbigay ng reactions doon sa dating congressman ng Ako Bicol Party List na si Saldico. Alam niya mga kabulalord kung bakit nagbitiw yun sa pwesto bilang isang congressman. Dahil napaghalataan na inunahan na niya na bitawan yung pwesto niya bilang tagapangalaga ng pera ng Kaban ng Bayan, and then ipinasa kay Stella Kimbo. Kasi napaghalataan na darating yung panahon na talagang lalabas ang lalabas itong investigasyon na to at maiipit sila. Kaya anong ginawa niya? At saka yung nangyari doon sa pagkidnap kay PRD, sila din ang maipakana noon. Sabihin man natin na wala tayong ebidensya, pero klaro naman yung eroplano na sinakyan. No? Talagang sila ang nagpo-provide lahat para lang i-pin down ang mga Duterte. And then, yun na nga, after na ma-execute yung kay Pangulong Duterte, then ito namang kay BP Sara. So talagang manipulated talaga lahat ang pagkagawa. Minamanipula talaga nila. So ito after noon, 'di ba? Kung naalala niyo, nag-resign siya kaagad. Nagbitiw siya sa pwesto niya bilang secretary ba 'yan? Diyan sa Kongreso. Dahil na pag-isip-isip na siguro nila na grabe na yung mga nagawa nilang kasalanan at ayaw niyang ma-involve siya at mabalikan, no? Kaya inunahan na niya. Pero ang taong bayan ay gising na Hindi mauto ang taong bayan sa mga pinagagawa nila Lalo na to si House Speaker Martin Romualdez. The time is come. Meron naman talaga hangganan ng lahat. Unang-una dyan, hindi naman talaga tayo mananatili sa pwesto na habang buhay. Pag mag-iba naman yung administrations, yari ka na naman ngayon. Ito lang talaga ang pinagtataka ko dito sa mga politiko na dapat, kung gano'n naman kasi ang magiging labanan sa ating bansa, dapat bakit di na lang kayo magtrabaho ng sincero sa inyong tungkulin bilang mga politiko. Alam nyo naman na darating ang panahon, sisingilin din kayo Bakit kailangan nyo pang i-involve yung mga sarili ninyo para lang pabagsakin kagaya sa ibang bansa ba na focus lang sila, iba naman yung admin, focus lang, trabaho lang. Hindi yung kung iba naman yung mga admin magpalit, babanatan yung mga previous na nakaupong presidente. Tapos kagaya ngayon, prone of corruption itong administrasyon na to. So pag halimbawa iba na naman yung presidente, habulin na naman, walang katapusang habulan. Hindi na lang magtatrabaho ng maayos, hindi na lang magtatrabaho ng magko-concentrate, mag-focus na lang sa trabaho, kung ano yung mga dapat, hindi yung ganyan. Nagpapadala ba sa dikta ng iilan na hindi naman yun naging parte ng kung bakit sila nakarating dyan sa Kongreso. Binoto sila ng mga constituent nila, ng taong bayan, para tulungan yung taong bayan. Hindi yung tulungan yung sarili nila, tulungan nila yung isang tao na nakaupo dyan bilang House Speaker na para mag-corrupt ang pera sa gobyerno. Hindi naman dapat yan. So hindi natin inaano na, kasi yun naman talaga ang lumalabas, yung corruptions ngayon. Sabihin nila DPWH ang may pakana sa lahat. Hindi naman magagawa ng DPWH yan kung walang interruption sa mga congressman Yan na nga, pinakita na nga, binisto na nga ni Mayor Dumaguso, Mayor Isko Moreno, Mayor Magalong, marami pang mga mayor na talagang ganun ang nangyari. Yung mga akap, napakulo nila, mga AIX, o ngayon tahimik sila.
Asa na yung mga maiingay na mga congressman na nagsusulong, no, ng impeachment against kay Sara Duterte dahil sa confidential fund, small amount of confidential fund, 70,000 o 70 million, than to billion na pag-uusapan. Wala. Tahimik sila. Diyan mo makikita eh. Kaya ang ginawa ni Saldico, kagaya ngayon, pumutok yung balita ngayon. O asa na siya? Wala na. Di mo na mahagilap. Nagtatago na. Kaya inunahan na niya eh, mautak eh. And unahan ko na to. Ang ibang bansa na ako, di na tumakbo bilang isang part list, no? Natalo, sabihin natin, natalo. Wala na, inanuanan niya. Nagtago na siya. Kasi alam niya na puputok at babalikan siya. Yun lang mga kabulalords, mga kabayaning Pilipino, no? Lagi nating isipin, or natin yung sarili natin. Lagi tayong manalangin sa Diyos na may kapal, lagi tayong patnubayan at gabayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless you.